Pinasyalan ako ng mga subscriber natin. Pinasyal ko dito sa dairy farm. So naghahanap kami ng LMIA para ano, makapag-work na yung mga kasama niya. So ito yung sasakyan nila. Nag-iikot-ikot muna kami dito sa farm. Ngayon nakatanim pa yung mga anong yan, blueberry yan. Pero kapag nag-winter na, wala na, babalutin na yun ng snow lahat. Anong oras sir yung ano nyo, yung duty ko? Mamaya pa naman, makakapahinga pa po ako. ano ko 8 po ba? Mga ano pa, 9. 9 pa Opo, naman. 9 pa naman, aga pa. Buti na lang po pala nag 2 shift na kayo from From 3 shift nag 2 shift na kami. Kasi kung 3 shift wala na, hindi ko kayo masasamahan. Oo nga. Sakto din pala yung ano. Kaya ako sinamahan sila doon para ako pagbalik, baybayin nila doon yung mga farm na tinuro ko, isa-isahin nilang pasahan. Kasi kapag magbabrowse lang sila sa bahay, at tapos sabi ko nga sa kanila, itanong kagad nila kung nag-o-offer ng LMIA. Kasi doon sa tinuro ko doon kanina, kaya doon ko na sila pinasakay sa sasakyan ko eh. Pangalan nito? May mga dairy farmer doon na babae. Oo. Sabi ko, hindi naman natin malalaman saan may bakante. Kasi baka mamaya may na-PR na dito sa isang farm, umalis, sakto, pwede kang ipasok. Doon sa kabilang farm may na-PR na, pwede kang pumasok. Kaya sabi ko, maganda subukan nyo isa-isa. Kasi may mga nagme-message sa akin, sir, nandito ako sa Ontario, nandito ako sa Alberta. May bakante po ba dyan? Pwede nyo po ba ako ipagtanong? Kasi dati, nagtanong ako ng LMIA. Ang sabi sa akin ng mga nasa Ontario at saka Alberta, sir, baka pwedeng 1 month bago ako pumunta. Ay, hindi ka naman naantay ng employer dito. Maganda, nadyan ka na, pwede ka nang kausap mo yung employer. On the spot na dyan ka. Kaya maganda, mag-walk-in kayo isa-isa. Yung mga pinuntahan namin kaninang mga farm, sabi ko balikan nyo bukas ng umaga kasi nga hapon na. Mahirap namang baka mamaya nagpapahinga na yung Canadian, yung employer, tapos kakatukin natin. Kakahiya naman. Maganda umaga. Maganda nga maabutan nyo pa, nagmi-milking eh. Tapos may maabutan kayong mga worker. Tapos itanong nyo, asan po kaya yung boss dito, yung may-ari? Yung boss talagang hanapin. Oo. Sige, bukas po agahan po namin. Isa-isahin yun. Uubos kayo doon pag nag-start kayo ng 8, 9, 10, baka hapon na, pa rin kayo. Hindi pa rin kami tapos. Kasi kalimitan yung mga tourist diyan na gano'n ang ginawa, nakahanap. Nakahanap talaga. May isa akong subscriber na nakahanap. Ang talagang process nun, antayin niyo yung lumabas yung working permit bago kayo magtrabaho. Oo. Ngayon, kung ang ginagawa naman ng iba, kasjab muna. Yung pinagkakasjaban niya, nagbibideo siya, nagre-reel siya, bablog pa siya, ayun. Ang pinakamaganda nun, pag may nag-offer ng LMIA. Tapos sabi ko sa kanya, kung halimbawa, meron namang willing mag-offer ng LMIA, tapos walang alam na magpa-process na consultant, sabihin niya, meron po akong alam na magpa-process. Basta willing kayo mag-offer ng LMIA, ako na bahala mag-process. Saka natin kukontakin yung consultant naman, ang kukontak doon sa employer, yung employer na sila nang bahala mag-usap para may issue sa kanya LMIA. Pasyal ko sila dito sa farm. So doon nilang mag-ikot. Para makarating naman sila dito. Babalik na lang sila bukas kasi tinuro ko na sa kanilang gagawin. Maghahanap sila doon ng mga pwedeng ma-issue ng LMIA. Ito yung malaki, sir? Wala ngang ilaw eh, patay ang ilaw eh. Sige, bakit kayo? Lalo na maganda yan kung naitulak na yung pagkain. Ayun, yan, picture kayo dyan, Lahat nakating. Uy, sino ka daw, babe? Ang bagong salsa to. Diyo kayo mag-picture sa gitna para kitang-kita yung isang straight na maraming baka. Ayan, 1, 2, 3. Ano yung mga number nila, sir? Bawat baka kasi meron siyang collar. Yung collar niya na inasa-sensor yan kung gaano siya kadaming gumatas. Pagpasok nung doon sa milking, kasi 9417, mahinang gumatas. Benta na yan. Nasa-sort siya. Ganun. Yung may sakit, inihiwalay namin, may hospital doon. Nakahiwalay, tapos nilalagyan namin ng red tape sa paa. Kaya lahat ito good cow to, walang mga may sakit dyan. Walang lalaki ditong baka. Lahat, insemination siya. Pag nanganak ng lalaki, bebenta. Lahat babae lang to. Lahat yan babae. Kasi wala naman lalaking may, siya magagatasan. Ilan po kayo
Pilipino ngayon. 4 lang kami dito ng Pilipino. Dapat nga, ang totoo niyan, Pilipino pa yung iba. Kaya nga lang kasi yung iba, pagkatapos may issue ng working permit, umalis. Daladala yung work permit nila, lilipat ng ibang employer. Yun lang. So parang anong nangyari nung mga sumunod, Mexican na yung kinuha ni boss. Na bad record yung mga Sana, naman. Tsaka hindi, madaling kumuha ng Mexican si boss eh. Ito yung group 1, ayan. Pag binuksan mo kasi yung gate na yan, dire-diretso na yan dun. Sa Rotary. parang kaya niya lumabas yun. Hindi. Bait yan. Maano naman yan? Galing. Ang cute. Tapos itong, kaya bubuksan mo yung gate. Para ka nang gagawa ng puzzle. Pag binuksan mo tong gate na to, idudugtong mo siya dito sa gate na to, para lalakad sila papunta rito, papunta doon. Tapos yung isa namang group, pauwi yun, babalik dito. Hindi pa pwedeng maghalo-halo. Gano'ng katagal yung process niyo? Naabot ito ng 4 na oras. Itong lahat ng to. Gagatasan to lahat 4 na oras. Pag nagatasan na, maglilinis na kami, uuwi na kami. And then after 4 hours, babalik ulit. Gagatasan ulit siya 4 na oras. Kaya yun ng 4 na oras? Oo, 4 na oras to. Kasi dire-diretso naman yung ikot lang naman ang ikot eh. Pagpasok, gatas. Pasok, gatas. Oo. Pag yung ganitong dairy farm, kayang-kaya nyo, pag nakapasok kayo sa ganitong dairy farm, kayang-kaya nyo yung trabaho. Kayang-kaya nyo yung trabaho sa totoo lang. Kasi, pag pumasok ka dyan sa loob, nakabota ka, naka-hoodie ka. Kung nadun ka sa dulo, tatakbo yung mga baka dito, kung bukas yung gate, maglalabasan yan, pupunta yan dun. Lalakad sila papunta dun. Tapos pagkatapos nila magatasan, babalik na uli sila. May sariling gate na dadaanan, pabalik dito. Parang pinapastol mo. O parang ipapastol mo lang siya papunta ron, tapos pabalik, tapos babalik na, uuwi na sila. Ngayon, siyempre, pag naubos na yung group 1, ito namang group 2, pakakawalan mo. Bubuksan mo yung gate, i-connect mo yung gate na to sa gate na to, kaya may mga kadena eh. Tapos pupunta na siya doon, papunta doon. Group 2 naman. Tapos ito, group 3. Tapos group 4. Pag ganun, sir? Malabas yan? Bubuksan mo tong gate na to, ayan kagaya nito ha. Bubuksan mo tong gate na to. I-connect mo siya dun sa gate na yon. Oo. Kukonek mo siya, pahabain to. Na-extend to eh. Na-extend tong gate na to. Madali lang. Madali lang ang trabahong dairy farm. Kaya compare dun, sabi ko nga, kung blueberry farm, yung blueberry farm, pag nag-snow na, wala na. Natatabunan na yun kasi nasa field eh. Ito talaga tuloy-tuloy. Ito tuloy-tuloy to. Kahit kung napanood mo yung mga vlog ko na nagwi-winter na, walang yan. Yung labas na yan, puro dito. May heater pati dito. May heater. Napanood ko nga yung nagkaroon ng winter storm. Grabe. Ay, ang lapit lang naman ng bahay namin. Buti na lang. Buti ang lapit. Tsaka may bubong naman dito. Pero yun nga lang, ang lamig talaga. Tapos, yung mga, nakababa yan, may cover, may trapal yan. Yung mga, di ba open yan? Open. May yan. Oo, lalamigin yung baka eh. Lalamigin yung baka kapag hindi binabayan pag winter. Yun. Kaya madali. At least may idea ka na. Kaya kita pinasyal dito. Kaya kita pinasyal dito para magka-idea ka. Kasi yung pinuntahan natin kanina dong mga farm, may mga babae doon. Kaya lang, nung sinabi ko sa kanila, interviewin ko naman kayo para magka-idea. Kasi ang dami nagtatanong, pwede ba ang babae dyan? Pwede ba ang babae dyan? Pwede. May mga dairy farmer diyan na babae. Kaya nalapit yan sa inyo kasi yan, gusto niya itulak. Ayun, Oo. Gusto nila itulak yung pagkain. Oo. Kaya yun nalapit sa inyo. Yung pala eh. Yung kasi yung pantulak niyan yun. Tulungan niyo daw sila. Manual. Tama yan. Hindi, nadyan pa kayo. Pag lumayo kayo, lapitan yan. Akala niya kasi, ilalapit niyo yung pagkain nila. Nagpa-practice na. Ano sir yung mga naka-ano? Ano po yung sprinkler? Pag masyadong mainit, summer, natulo yung mga yan, may parang ambon, umaambon, para hindi sila banasin. May tubig. May tubig yan. Yun yung parang paligo. Paligo nila, shower nila. Para pag mainit, sobrang init. Field trip tayo. Parang na-field trip. May libre pang field trip. Okay na. Uy. Wala pa yan. Ayaw. Hindi kasi kapag medyo parang mahilig ka din sa hayo, parang natutuwa kapag pinakakain eh.
Nakita mo na hingi ng pagkain. Di ba? Oh. Sige, karirin mo yan, Trey. Practice mo yan. Hindi, at least may idea sila. Yung panong trabaho ng dairy farm. Tama. Hindi sila yung mabibigla na. Hindi ka mabibigla. Ganun pala. Kasi sabi niya, baka daw nangangagat, baka daw. Hindi ka naman magbubuhat niyan. Hindi mo bubuhatin yan. Bigat niyan. Kahit magtulong tayo lahat, hindi natin maangat yan. Bigat niyan. Wala, natatakot sila eh. 3 years. Ano ko, estudyante naman. Student ka, 2020. Saan ka napasok? Sa Toronto? So ba't na dito ka naka... Sino? Sinahan Ang daming student dito, naghahanap din ng LMIA. Dati, nung dumating ako dito, may nauna-una lang, student. Pagdating dito, parang 1 week pa lang umiiyak na. Nalulungkot na. Umiiyak na, hindi doon niya kaya yung trabaho. Sa totoo lang, sabi ko nga sa kanila, sa tingin nyo ba, linya ko to? Hindi ko din naman linya to eh. Talagang minsan kailangan i-adapt mo na lang yung mga bagay na hindi mo linya. Kain pride, no? Oo. So, uwi na sila. Mga galing Pansuri, pinasyal ko lang dito sa ano. At bukas sila babalik para balikan yung mga tinuro kong farm. So, yan, dyan lang kami nag-park sa tabi. Pinasyal ko na sila dito. Nagulat ako kanina eh. Nasa kwarto ako, bigla nagdatingan to. Salamat talaga, sir, for pag-turn nyo sa amin. Walang problema. Basta balitaan nyo ako kung ano nangyari sa lakad nyo. Pasensya na sa abala, malaking abala. Nagpapahinga sana kayo. Hindi, okay lang. Nag-e-edit lang ako kanina. So, pasuri na kayo niyan? Opo. Sabi niya, sir, pwede sabay. Totoo. Ito kasi, ayan, di ba, nasa gitna tayo, di ba? Sa gitna tayo. Doon sa kantong yon, pag kumaliwa ka, Castle Pan Park, which is highway na. Pag kumaliwa ka, pa Vancouver na. Ngayon, doon sa kantong yun naman, pag kumanan ka, Costco, pag dinaretso mo yon, highway 1 na rin. Ayun, highway na. Ayun, nakikita mo yung mga nadaang sasakyan na yun? Highway na yan. Kaya kung kumaliwa ka dyan, dinaretso mo, highway 1. Pag kumanan ka dyan, dinaretso mo, highway na. Pa Vancouver na yun doon. Ngayon, pag itong kalsadang to, dinire-diretso mo lang to, as in dire-diretso lang to, makakarating ka na ng Langley, Surrey at Vancouver. Ito, parang service road to eh. Yung bang ayaw mong mag-highway, shortcut to. Okay, sige. Ito na lang take ko pag Pwede mo siyang dire-diretsohin. Itong BYE road na to. Makakauwi na kayo. And then balik po kami po. Sir, salamat po. Sige, walang problema ha. Maraming ingat kayo. Ingat kayo ha. Thank you po. Ingat. Ha? Update nyo na lang ako. Dito. Itong diretsong yan. Itong diretsong to. Kanan Costco tapos. Pag, yung kanto doon, pag kumanan ka, Costco, highway na. Kung ayaw yung kumanan, dire-diretso nyo to, yun, makakarating na kayo ng as in dire-diretso lang. Langley, Surrey, may madadaanan kayo dyan na parang medyo dead end, tas kakanan ka lang konti, tas diretso na ulit. Dito. Nga lang dito, pag dito kayo dumaan, puro stop. Stop. Hindi ka gaya ng highway, dire-diretso na. Oo. Hindi ko pa gamay ng highway. Takot sa highway. Dito na lang kayo sa BYE Road. Sige. Ingat kayo, ingat. Sige. Ay, hindi na ako need. Naggas kayo. Hindi, okay lang, walang problema, hindi ako naningil. Hindi, ano ka ba? Sige. Hindi, okay lang, ano ka ba? Alam nyo kasi, masaya ako na pupuntahan nyo ako, sasamahan ko kayo. Pero kung kasi yung iba nagme-message, na gusto magpasama, hindi naman napunta. Tapos yung iba naman, bibiglayin ako ng punta na, buti. Hindi. Buti nga kasi, right timing yung punta nyo, kasi nung 3 shift nga kami, di ba? Sabi ko nga sa inyo, magpapang-abot yung milking namin sa kasunod na milking. Hindi ko kayo masasamahan. Ha? Salamat. Hindi, kami, sir. Okay lang, makahanap na kayo ng trabaho. Masaya na ako, ha? Sige. Ingat kayo, ingat. Sige. Sir, thank you, sir. Sige, ingat. Experience. Thank you sa experience, sir. Pag field trip na tayo. May field trip kami bigla, ah. Salamat po sa Sige, ingat. Ingat kayo. So, uwi na rin ako. Kasi kanina guys,
nagulat ako, kinatok ako nung kasama kong Meksikano. Sabi niya, may naghahanap sa'yo. Ha? Sabi ko, sino maghahanap sa akin ka ako? Eh, wala naman ako na-expect na bisita. Tapos nagulat ako na doon yung isang babae, isang lalaki. So, mga nagpapatulong, makahanap ng LMIA. And then, ayun nga, sinamahan ko sila doon sa lugar na madalas na pinupuntahan namin. Mga farm. Inikot ko sila guys dito. And then, sabi ko nga, bukas balikan nila kasi anong oras na ngayon eh? Alas 6 na nung dumating sila, mga 5:30 na. So nag-ikot kami doon, tinuro ko sa kanila yung mga farm kung saan pwede sila magpasa, magtanong sila sa mga employer kung nag-o-offer ng LMIA. At may isang company dito na natanong ko nag-o-offer ng LMIA na sabi ko nga unahin nilang puntahan bukas. Sana makahanap sila. And then nagulat ako kay ate kasi inaabutan ako ng dollars. Sabi ko hindi po ako natanggap ng ganyan kasi bukal naman talaga sa loob kong tumulong. Ang mahalaga sa akin makahanap sila ng trabaho dito sa Canada dahil hindi po ako gumagawa ng vlog para magpabayad po sa inyo. So nagulat talaga ako kay ate kasi naglabas siya ng pera at inaabutan ako. Hindi ko naman na-expect na gano'n. Panggas ko daw kasi sinamahan ko sila. Well, para po sa kalaman ng lahat, bukal po sa loob kong tumulong. Nagulat lang talaga ako kanina kasi nakaupo na sila dito sa bench na to. And then paglabas ko, sabi kasi nung kasama ko Meksikano, may naghahanap daw sa akin. Sabi ko, wala naman ako na-expect na bisita. So nagulat ako na dito sila. Then nagtatanong kung may LMIA. So syempre na dito na yung mga tao. May time naman ako. Sinamahan ko sila mag-ikot doon sa mga farm kanina. Hindi ko na lang nagawang videohan guys. Kasi nagkikwentuhan kami. At tinuturo ko sa kanila yung mga farm na pwede na lang balikan bukas para isa-isahin po nila kung saan sila pwedeng mag-inquire kung may mga employer na nag-o-offer ng LMIA. So marami-rami yun. Naniniwala ako siguro dapat simulan nila ng umaga hanggang hapon. Naniniwala ako makakahanap sila dyan ng employer. Sana pagdasal natin. Kasi malaking bagay po yung makatulong ka sa kapwa mo na magkaroon sila ng trabaho dito. Hindi naman po ako nag-iantay ng kapalit. Tumulong po ako dahil talagang bukal sa loob ko na matulungan sila. Kaya salamat din kasi binisita nila ako. Nagulat ako kasi kabisado ni ma'am yung mga vlogs ko and pinapanood daw talaga niya. Kaya bilang balik na lang sa panonood nila sa mga vlog ko, sinamahan ko sila dito, itinur ko lang sila dito. At saka dun sa US kanina, nag-ikot kami dyan, nag-picture kami kanina dun sa US. So masaya naman sila at itinur ko din sila kasi nagtatanong sila kung ano bang magandang farm jobs ang pasukin or i-grab na trabaho kapag naka-encounter sila ng employer na willing mag-offer ng LMIA. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa tour namin dito sa farm. And then doon sa mga subscriber ko na pupunta po dito, message nyo po muna ako. Baka po kasi matulad kayo kina ma'am na medyo padilim na kasi gabi na Nakita nyo, alas 6 na. So wala na kaming napuntahan. So pinasyal ko na lang sila doon. So babalik daw sila bukas ng umaga para isa-isahin yung mga farm na tinuro ko sa kanila at subukan nilang makahanap ng LMIA. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga nangangarap makarating dito sa Canada. So hope na makatulong tayo sa mga subscriber natin na gustong makahanap ng LMIA. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.